Itigil ang kasal! Malakas na sigaw ng isang babae. Napalingon ang lahat sa malakas sa boses na yun. At isa na nga roon si Jigo na mismong groom. Napakunot ang kanya noo habang nakatitig sa hinihingal na babae. Galit na galit ang itsura nito. Jigo? Who is she? Tanong ng bride na si Macy. I don't know her. Ngayon ko lang siya nakita. Hindi mo ko kilala? Ha? Ang kapal talaga ng mukha mo, no? Pagkatapos mong tangayin ng naipong ko pera, huyo na ako sa'yo? Scammer ang lalaking yan! Scammer! Napapikit na mariin si Jigo. Ito ang pinakaayaw niya sa lahat. Ang naieskandalo at napapahiya. Shit! Ano na naman bang ginawa mo, Jake? Bulong ni Jigo sa sarili na tinutukoy ay ang kambal. How dare you? Jigo is not a scammer. Can you just leave? Iniistorbo mong kasal namin. Hoy, Jigo Alcantara. Nagulat ka siguro, no? Akala mo siguro hindi kita masusundan. Ang inakala mong aanga-anga at isang probinsyana, nandito na sa harap mo. Kaya kung ayaw mong matikman ang punch alapakman ko, ibalik mo na ang pera ko. Ngayon na! Wait, miss. I'm not the one who took your money. Can we just talk about it later? Weh, really? Kusipahin kaya kita. Huwag mo akong ini-English siya. Pagkatapos mo akong paibigin, paasahin at utangan, kalmado ka pa rin? Ano? Pinaibig kita? Muling napamura sa isip si Jigo. Hiyang-hiya na siya sa mga nangyayari. Lalo, may panguhusga sa mga mata ng mga tao roon habang nakatingin sa kanya. Abay, oo, nakalimutan mo na? Kaya ikaw, girl, kung ako sa'yo, pag-isipan mo ulit kung itutuloy mo pang pagpapakasa sa lalaki manloloko na yan. Is it true, Jigo? Oh my God! Of course not. Well, hindi ako yun, miss. It's Jake, my twin brother. Weh, twin brother mo mukha mo. Sinabi mo sa akin noon na ikaw ang nag-iisang tagapagmana ng kumpanya nyo. Kaya napaniwala mo ko na may babalik mo ang pera ko. Tapos ngayon sasabihin mo, may kambal ka, ha? Nagsasabi ako ng totoo. I will explain it to you later. Aba, at kalmado ka pa rin, ha? Hindi mo ba talaga nakikita kung gaano na ako kagalit ngayon? Pero, hindi ka na makatanggi. Patutunayan ko na ikaw ang lalaking tumangay ng pera ko. Walang ano-ano ay tila torong umuusok ang ilong ni Angela na sumugot kay Jigo. Hindi alam ni Jigo kung saan nanggaling ang lakas ng dalaga. Matapos nitong pilipitin ang braso niya at sa pilitan siyang pinatalikod at pinadapa. Sa pagkakaalala ko, may malaking balat ka sa puwet eh. Nakita ko yon na minsan nag-swimming tayo. Ano balak mong gawin? Ano pa ba? Di papakita ko sa lahat ang balat mo sa puwet. Tignan ko lang kung makakatanggi ka pa. Dahil sa labis sa kabiglaan ni Jigo ay hindi siya nakakilos hanggang sa magtagumpay ang dalaga na ibaba ang pantalon niya kasama na ang brief sa bandang puwetan. Ha? Nasaan ang balat mo? Nandito lang yun ah. Bitawan mo ko. Ano bang ginagawa mo? Shit! Hinampas pa ni Angela ang puwet ng binata dahil sa inis. Ngunit maya-maya lang ay tila natauhan at mabilis na napatayo. Kaagad din tumayo si Jigo at itinaas ang pantalon. Tsaka napatingin kay Macy na noon ay hinimatay na pala. Parang gusto niya na ring himatayin dahil sa kahihiyan. Sorry. Mukhang nagkamali nga ako. Hahanapin ko na lang siya sa ibang lugar. Good luck sa kasal niyo ha. Humayo kayo at magpakarami. Kaagad na tumalilis palabas ang dalaga.
Tsaka naman tila nauupos sa kandila si Diego at napasalampak na lang sa sahig dahil sa labis na hiya. Grabe! Anong nangyari? Sino bang baliw na yun? Komento ng isang bisita na napasign of the cross pa. Umugong ang mga bulungan sa chapel kasabay ng paghingi ng tawad ni Diego at pagpapauwi sa mga bisita. Samantala, lakad-takbo naman ang ginawa ni Angela para lang makalayo sa simbahan. Anong ginawa ko? Hala! Muli niyang binalik sa alaala ang mukha ng lalaking na nasa simbahan, tsaka niya lang na-realize na maganda ang pangangatawan nito kumpara sa Diego na nakilala niya sa probinsya ilang buwan na ang nakakalipas. Nakakaasar! Ano bang malay ko na may kambal palang Diego? O ang Jake na yun? Ay, napapikit pa siya na mariin nang maalala ang ginawa sa puwet ng binata. Nakakahiya yung ginawa ko. Kaso, wala na akong magagawa dahil nangyari na. Gustuhin ko mang balikan ng Diego na yon para ipaharap sa akin ang scammer niyang kapatid. Hindi ko na magagawa dahil ang laking gulo ng ginawa ko. Ang mahalas! Binuksan niya ang wallet kung saan 200 na lamang ang laman. Kulang pa para sa pamasahe niya pa uwi. Kala ko pa naman mababawi ko na ang pera ko. Sayang talaga yung 20,000 na natangay sa akin. Ilang taon ko yung naipon para sa pangarap kong maliit na business. Pero nawala lang na parang bula. Napagpasya ni Angela na tumuloy muna sa isang kaibigan na taga Maynila rin. Kaloka ka sis! Ano bang nakain mo at napaniwala ka ng lalaking yun? 20,000? Ganun mo lang kabilis ipinagkatiwalang pera mo sa taong hindi mo pa lubos sa kilala? Oh my gosh! Sabi niya kasi nagmamay-ari daw sila ng investment company at kaya niya daw palaguin ang pera ko. Ay, ewan, nakakabaliw. Hindi ko alam kung bakit ako nagpauto. Eh ano ng plano mo ngayon? Bala ko magtrabaho muna at kapag nakaipon na ako, tsaka ko hahantingin ng lalaking yun. Baka naman may alam ka na pwede kong pasukan. Okay, sige. Tatanungin ko yung manager namin kung kailangan pa nila ng waitress. Ibigay mo sa akin ang resume mo para maipasa ko sa kanila. Ilan pang araw ang hinintay ni Angela ay wala pa rin siyang natatanggap na tawag mula sa restaurant na pinapasukan ng kaibigang si Emily. Kaya nagpasya na muna siyang gumawa ng lumpia para ilako. Ang sarap nitong lumpia mo, sis. Bigyan mo ko para may benta ko sa mga kasamahan ko sa trabaho. Oo, sige. Salamat, Emily ha. Ang laki na ng itulong mo sa akin. Pinatuloy mo na nga ako rito sa bahay mo. Pinahiram mo pa ako ng puhunan. Sus, wala yun. Ikaw naman, maliit na bagay. Basta, konting tiyaga lang at matatawagan ka rin sa pinapasukan ko. Hinihintay lang kasi si boss. Siya yung owner ng restaurant at pinapasukan ko. O sige na sis, aalis na ako ha. Ingat sa paglalako ng lumpia mo ha. Nang umalis si Emily ay hinanda na rin ni Angela ang sarili sa paglalako ng mga lumpia. Mga kuya, mga ate, bumili na kayo ng lumpia kong malutong. Masarap ito, bagong luto. Mainit-init pa. Tiyak na mapapaulit ka. Alok ni Angela sa mga taong nakakasalubong. Sige nga, Miss Ganda. Pabili ako ng lumpia mo. Ana ng isang lalaki nang lumapit sa kanya. Sige kuya, at dahil ikaw ang buena mano ko, may libre ka ng isa kapag bumili ka ng 10 piraso. Narating ni Angela ang mas mataong lugar mula sa mga driver ng mga sasakyan hanggang sa security guard ng isang establishment ay inalok niya. Nang mapansin niya ang isang kotse na nakaparada sa gilid ng daan ay kaagad niya itong nilapitan para alukin. Kinatok niya ang tinted window ng sasakyan. May tao ba dyan? Habang nagpapahinga ka, baka gusto mong tikman ng lumpia kong malutong.
Natigilan naman si Jigo sa pakikipag-usap sa cellphone na mapansin na may kumakatok sa bintana ng sinasakyang kotse. Sige na, I will call you later. Pinanlakihan siya ng mata nang mamukaan ang babaeng kumakatok sa bintana. She's the one who ruined my wedding. Wow, small world. At anong kailangan niya? Namamalimos pa siya? Matagal muna niyang pinagmasdan si Angela na noon ay nananalamin pa habang pinag-iisipan kung ano ang dapat gawin dito. Pinahiya mo ko. Hinubaran sa harap ng maraming tao. At wala man lang akong nagawa. Grabe. Hindi naman siya malaking babae pero ang lakas niya. Hindi niya maiwasan ang mangiti habang inaalala ang ginawa ni Angela sa kanya. Napangiti naman si Angela nang dahan-dahang bumukas ang bintana. Kuya, bumili ka na ng lumpia kung malutong. Masarap kumain ng mainit-init na lumpia habang Natigila si Angela nang mamukaan ang lalaking kaharap, saka pinanlakihan ng mata. Oh, bakit parang nakakita ka ng multo? Naalala mo ba ako? Ako lang naman yung pinahiya at ineskandalo mo sa mismong araw ng kasal ko. What if pakulong kita? Ako? Ipapakulong mo? Why not? What if I will file a case alarmist scandal against you? O kaya naman defamation and physical injury. Sa dami ng kaso mo, I'm sure sa kulungan ang bagsak mo. Ano? Hoy! Ako ang biktima dito dahil dyan sa kapatid mong scammer. Balak mo pa akong baliktarin. Magkakambal nga kayo. Pareho kayo ng muka. Pareho din kayo ng likaw ng bituka. Akala mo natatakot ako sa'yo, ha? Sa inis ay pinagsisipapan ni Angela ang kanyang kotse tsaka mabilis at tumakbo. Sinundan na lang ni Jigo ng tingin ang dalaga na mabilis at tumatakbo. Ang tapang talaga. Hindi man lang siya natatakot sa mga banta ko. Pinaandar niya na ang kotse para pumunta sa restaurant. Bigla niyang naalala ang kakambal na si Jake na hindi lang isang beses na ginulo ang buhay niya. Ano ba tong ginawa mo, Jake? Ito na ba yung sinasabi mong kaya mo sarili mo at hindi mo na kailangan ng yamang iniwan ng mga magulang natin? Ganyan ka ba talaga kung magrebelde? Malaki ang inggit sa kanya ng kakambal na si Jake dahil matalino siya kumpara sa kakambal na palagi nasasangkot sa gulo. Katunayan ay mag-isa niya lang pinapalakad ang restaurant. Ang kapatid kasi na sana ay katulong niya, walang ibang ginawa kundi sirain ang kanyang pangalan. Good morning, sir. Bati sa kanya ng isa sa mga tauhan niya. Good morning. Is everything okay here? Yes, sir. Ilang araw na pong dagsa ang customer. Dahil po sa bagong recipe natin. Okay, good. Can you call Manager Santos for me? Tell him to follow me in my office. Napansin ni Jigo na tila nagkakagulo ang ilang mga staff sa di kalayuan, kaya nilapitan niya ito. What's happening here? Nagulat naman ang mga ito sa paglapit niya, tsaka sabay-sabay siyang binati. Sir, nagtitinda lang po ako ng lumpia. Gusto niyo po? Nahihiyang wika ni Emily. Ikaw ang gumawa? Sige, bigyan mo ko ng isa. Kaibigan ko pong gumawa, sir. Napakasarap po nito. Tiyak na mapapaulit kayo. Matapos siyang bigyan ng lumpia, ay bumalik na rin ang mga ito sa trabaho. Nang pumunta siya sa office, ay naghihintay na rin ang branch manager na si Mr. Santos, tsaka iniabot sa kanya ang maraming documents. Yan po ang reports this month. Sir, marami tayong aplikante. I guess we need more staff dahil dumadami na ang customer natin. Nariyan na rin po ang resume para kayo nang pumili na gusto nyong i-hire natin. Isa-isang tinignan ni Jigo ang mga resume at inalam ang experience sa mga ito. At nanlaki ang mata na makita ang pamilyar na muka. Nang tignan niya ang experience si Angela ay walang nakasulat roon.
High school lang din ang tinapos ng dalaga, ngunit nang tignan niya ang skills ito ay nakalagay na magaling ito magluto. I want you to hire this applicant. Nakangiting utos si Jigo, tsaka iniabot ang resume. Okay, sir. Nangingiting umupo si Jigo sa kanya swivel chair. Naglalaro sa isip niya kung paano nga ba makakaganti sa dalaga. Kinuha niya ang lumpia, tsaka yun kinain. At nalaki ang mata niya dahil napakasarap nun. Samantala, labis naman ang tuwa ni Angela nang mabasa ang text ng inaplayan niyang restaurant. Ang kinita niya sa lumpia ay binili niya ng damit na isusuot para sa kanyang interview. Ano kayo mas bagay sa akin dito? Dapat maging kagalang-galang ako tignan para makapasa ako sa interview. Ani ni Angela sa sarili habang pinagmamastan ang magagandang bestida sa isang mall. Nang may magustuhan ay kinuha niya yon para sana isukat. Ngunit bumangga siya sa isang bulto ng katawan kaya tumama ang noo niya sa dibdib nito. Ikaw na naman? Bakit ba pakalat-kalat ang lahi niyo kahit saan? Sita ni Angela kay Jigo. Wow, chill. Don't tell me kahit dito may balak ka ring eskandulin ako. Ha? Scandalous girl? Anong tawag mo sa akin? Scandalous girl? Ikaw, pamilya ng mga scammer. Wait, bakit ba hanggang ngayon scammer pa din ang tingin mo sa akin? I already proved myself na hindi ako ang lalaki na scam sa'yo. Sa halip na mag-sorry ka dahil sa pagsira mo sa kasal ko at pamamahiya sa akin, ikaw pa rin ang galit? Hindi ka man lang ba nagigilty dahil sa ginawa mo? Natigilan si Angela dahil ang totoo ay hindi niya naisip ang bagay na yon. Nadala lang siya ng labis sa galit sa kakambal nito. Masisisi mo ba ako? 20,000 ang tinangay sa akin ng kakambal mo. Iisa ang mukha nyo. Kaya natural na sa'yo ko ibaling ang inis ko. Okay, fine. Sorry sa ginawa ng kapatid ko. See? Ako pa ang nag-sorry after what you did. Iiwan na sana ito ni Angela, ngunit muling nagsalita si Jigo. Para may pinaghahandaan ka. Para saan ang damit na yan? Bakit pati yun tinatanong mo? Close na ba tayo? Pero sige, sasagutin kita. May interview lang naman ako bukas doon sa trabahong inaplayan ko bilang waitress. Kahit may hindi magandang nangyari, may ibinigay naman na kapalit si Lord. At kapag nakaipon ako, hahantingin ko yung kapatid mo para ipakulong. Diyan ka na nga. Ngingiti-ngiti si Jigo habang sunod ng tingin si Angela na noon ay pumasok sa fitting room. Paglabas niya ay halos lumuwa ang mata ni Jigo nang muling mapatitig sa kanya. Sa bestidang yon ay lumabas ang kanyang hindi inaasahang kagandahan. Handito ka pa rin? At bakit ganyan ka kung makatitig ha? Naiilang na sita ni Angela. Bigla ay napahalakhak si Jigo. No need na mag-effort ang ganyan. Waitress ang inaplayan. Hindi model ng clothing brand. Ano bang pakialam mo? Hindi ka lang chismoso. Pakialamero ka pa. Waitress ang ina-applyan ko, kaya dapat lang na maganda ako. Kung makapagsalita, akala mo ikaw ang may-ari ng papasukan ko? Makaalis na nga. Nasisirang araw ko sa'yo. Nang mabayaran ang damit ay mabilis na ring umalis si Angela. Bakit ba palagi na lang kami pinagtatagpo ng lalaking yun? Kahit wala siyang kasalanan, siya tuloy ang napagbubuntunan ko. Sana yun lang huli naming pagkikita. Kinabukasan ay maagang ginayak ni Angela ang sarili. Ito ang unang job interview niya, kaya abot-abot ang panalangin niya na sana ay makapasa siya. Kaagad siyang hinatid ng staff sa opisina ng boss para sa interview. Good morning po, sir. Bati niya sa lalaking nakatalikod na nakaupo sa swivel chair nito. Have a seat, Miss Angela. Anyway, I saw your resume.
Kahit isa, wala ka pang job experience. So why should I hire you? Ano ang mga qualities mo? Lingid sa kaalaman ni Angela, si Jigo ang taong kausap niya. Pangiti-ngiti pa ang lalaki habang nagtataka naman si Angela kung bakit hindi humaharap ang kausap. Sir, kahit po wala akong experience sa mga kumpanyang gaya nito, masipag naman ako. Kung experience lang ang pag-uusapan, wala yung pagkakaiba sa mga ginawa ko araw-araw. Naglalako ako ng mga panindang ulam, merienda at mga damit na ukay-ukay. Magaling ako mag-sales talk, kaya laging ubos ang mga paninda ko. Hindi kaagad nakaimik ang kausap, kaya nagtataka pa rin si Angela kung bakit hindi ito humaharap sa kanya. Hindi kaya bungi siya? O kaya may katarata yung mga mata, kaya nahihiyang humarap? Sabi ni Emily, pogi daw ang boss nila. Kaso, bakit parang takot sa tao? Ani ni Angela sa sarili. Sige na po sir, tanggapin niyo na ako. Gagawin ko po ang lahat kahit ano. Sisipagan ko po talaga sa trabaho. Talaga? Lahat gagawin mo nang walang reklamo? Opo sir, kahit ano, lahat gagawin ko. Dahan-dahang humarap sa kanya ang lalaki, kaya halos mawalan ng kulay ang mukha niya nang makilala ang kaharap. Ikaw ang... Ako nga. Actually, nasurprise din ako na makita ko ang resume mo. Sa dami ng applicant, ikaw ang napili kong tawagan. Kahit hindi maganda ginawa mo sa akin, you have to be thankful dahil naging mabuti pa rin ako sa'yo. Hindi nakaimik si Angela habang kagat ang labi. Duda siya sa kakaibang ngiti ng binata. Gusto niya na sanang mag-back out, ngunit naisip niya na baka mahirapan siya na makahanap ng iba na pwedeng pasukan. You can start now, Miss Angela. Dahil tanggap ka na. Talaga? Pwede na ako mag-umpisa? Oo naman. Iniabot nito ang kanyang uniform kaya halos maluha si Angela sa tuwa. Naisip na may kabutihan palang taglay ang binata. Umpisahan mo linisan yung CR dito sa office ko. And after that, yung mga CR naman sa labas. Ha? Maglilinis ako na CR? Pero, waitress ang trabaho ko. Di ba? Wait, are you complaining? Sabi mo kanina, gagawin mo ang lahat. Remember? Okay, I have to go. Ikaw na muna bahala dito. Okay? Na makalabas si Jigo ay napabuga na lang ng hangin si Angela. Tsk, hindi kaya sinasadya niyo to para gantihan ako at pahirapan? Kailan naman naging trabaho ng waitress ang paglilinis ng CR? Sa huli ay sinunod niya na lang ang inutos si Jigo. Tutal naman ay may trabaho na siya at iyon ang mahalaga. Kinagabihan ay pagod na pagod siya nang umuwi sa bahay. Nag-start ka na kanina sa trabaho. Bakit hindi man lang kita nakita? Saan ka ba nagsiserve ng pagkain? Tanong ni Emily sa kanya. Naglinis ako ng CR ng buong restaurant. At hindi lang yun. Naghugas din ako ng sangkanterbang plato. Kulang daw kasi ang dishwasher, kaya pansamantala akong pinalit. Ganun ba? O ano, tama ako di ba? Super pogi ng boss namin. Halos lahat ng empleyado niya may crush sa kanya. At syempre, kasama na ako doon. Irap lang ang itinugo ni Angela sa kinikilig na kaibigan. Hanggang ngayon kasi ay hindi pa rin mag-sink in sa utak niya na si Jigo ang boss niya. Kaya nga inis kami doon sa girl na mahiya at sumira sa kasal niya. Super bait ni sir. Pero ganoon ang ginawa sa kanya. Balita ko, hiniwalay siya ng girlfriend niya dahil sa nangyari. Alam mo bang ginawa sa kanya? Sinabihan niyang scammer si sir at hinubaran sa maraming tao. Grabe! Sino kayang baliw na babae na yun? Napakamot ng ulo si Angela at hindi alam ko paano sasabihin na siya ang babae ng gulo sa kasal ni Jigo. Sis, may sasabihin ako.
Huwag ka magugulat ha. Ako kasi yung babae ng gulo sa kasal ni Jigo. Pero napagkamalan ko lang naman na siya nanloko sa akin at tumangay ng pera ko. Pero nalaman ko na kambal niyang gumawa nun. Hala ka! OMG! Totoo ba yan? Teka, may kambal pala siya? Oo, tingin ko nga gumaganti siya sa akin eh. Paglinisin ba naman ako na CR? My goodness sis! Ano ba itong pinasok mo? Nakakaloka ka! Kinabukasan, pagpasok niya sa restaurant ay kaagad siyang tinawagan ng isang staff para papuntahin sa office si Jigo. Bakit naman kaya? Paglilinisin niya na naman kaya ako na CR. Kakainis na. Sayang naman tong uniform ko kung tigalinis na CR ang gagawin ko. Kumatok muna siya bago pumasok sa opisina ng binata. Sir, pinapatawag niyo raw po ako? Yes. Bala ko kasing pumunta sa supplier namin ng gulay at gusto kitang isama. Lumarawan ang pagtataka sa mukha ni Angela, ngunit hindi na siya nagtanong pa. Matapos ay nilinisan na nila ang restaurant hanggang sa marating nila ang isang pabrika. Bakit kailangan niya pa akong isama? Ano naman kaya ang balak niyang paggawa sa akin? Nakita niya may kinausap si Jigo at ilang saglit pa ay kinawayan na siya nito. Umpisa mo nang iakyat ang lahat ng gulay sa truck. Ha? Ako? Nanlalaki ang mata na bulala si Angela. Maiba pa ba akong kasama? Oh, I forgot to tell you na absent ang mga tauhan ko na gagawa sana ng mga yan. Isipin mo na lang na training yan. Okay? Maiwan na muna kita. Training para saan? May side talagang lalaking yun, no? Nakakagigil na. Gawin ba akong kargador? Mangiyak-ngiyak na bulong ni Angela. Isa-isa niyang binuhat ang maraming gulay na nakasilt sa plastic. Napapatingin pa sa kanya ang mga trabahador na tila pinagtatawanan siya. Ito talaga ang gusto niya. Ang mapahiya ako. Pareho lang talaga sila ng kapatid niya. Ang sasama ng ugali at may tililing. Natahimik siya nang may maninig siyang tumikim. Nang mapalingon ay nakita niya si Jigo na noon ay nangingiti pa at tila tuwang-tuwa sa itsura niya. Are you okay, Miss Angela? Okay na okay lang, sir. Sobrang nag-enjoy nga po ako eh. Sarkastiko niyang tugon. Ang totoo ay gusto na ni Angela na ibato ang isang plastic ng gulay sa binata dahil sa inis. Wow! I salute you. Very hardworking. Yan ang hanap ko sa mga employee ko. Kayang-kaya ang iba't ibang trabaho at hindi nagrereklamo. Hindi ka naman nagrereklamo, di ba? Naku sir, syempre hindi. Ano ka ba? Laking probinsya to. Kaya batak ang katawan ko sa trabaho. Kung gusto nyo, pati ikaw buhatin ko eh. Kaya-kaya kitang ibalibag, sir. Ha? Ano? Ang ibig ko sabihin, buhatin, papunta sa kotse mo. Ngingiti-ngiting tugon ni Angela. Kahit ang totoo ay gusto niya na itong murahin. Lihim na napapangiti si Jigo. Kahit kasi hindi magsalita si Angela, ay nakikita nitong asar na ang dalaga. No need. I already know kung gaano ka kalakas. That's why I bring you here. Anyway, hihintayin na lang kita sa kotse. Pakibilisan na lang ang pagbubuhat para makaalis na tayo. Tinalikuran na siya ng binata habang inis na inis niya itong sinundan ng tingin. Pakibilisan? Kung tinulungan mo kaya ako dito, no? Ay, napaka-ungentleman. Ang sama talaga. Tagaktak ang pawis si Angela nang bumalik sa kotse. Naabutan pa niya ang binata na may hawak na bottled water na tila iniinggit pa siya habang umiinom ito. Are you done? Wow! Ang galing mo talaga! Bilib na ako sa lakas mo. Biruin mo, na kaya mo buhatin lahat yun? Sir, may extra
extra na tubig pa ba kayo? Nauuhaw na kasi ako eh. Oh, sorry. Nakalimutan kong bumili ng para sa'yo. Sa restaurant ka nalang uminom, okay? Wala nang nagawa si Angela kundi tiisin ang matinding uhaw. Habang nagpupuyos ang kalooban dahil sa inis, hanggang sa nakatulog siya dahil sa pagod. Napalingon naman si Chico sa natutulog na dalaga. Gigisingin niya sana ito, ngunit natigilan siya. Hindi kaya sobra naman yung ginawa ko? Nakakakonsensya. Pero nakakatuwa yung mukha niya. Pulang-pula sa galit. Natatawa siya na napapailing habang pinagmamastan ang maamong mukha ng dalaga. Maliit na bagay lang yung ginawa ko kumpara sa ginawa niya sa akin. Inaskandalo niya ako at pinahiya. Napapikit siya na mariin nang maalalang ginawa nito sa puwet niya. Ay, sira ulo talaga. Bakit ko ba naalala yun? That was a very traumatic experience. Natagilan siya na marinig ang mahinang hilik ng dalaga. Grabe, kababaing tao naghihilik? Mas nilapit pa ni Chico ang sarili para kasing may nakita siyang buhok sa ilong ng dalaga. Naramdaman niyang kumilos ang dalaga, ngunit huli na para umatras. Kasabay kasi noon ang malakas sa pagbahing nito, kaya nagtilamsikan sa mukha niya ang laway nito. Ay, grabe, para akong sisipunin na. Ang katin ng ilong ko. Sir Chico, ayos ka lang ba riyan? Tanong pa ni Angela sa kanya na mapansing mabilis siyang pinunasan ang muka. Ano ka ba? Nagbabahing ka ng hindi man lang tinatakpan ng ilong mo. Baka kumalat ang virus mo. Eh anong magagawa ko? Naalimpungatan nga rin ako. Paggising ko, ang katin ng ilong ko. Parang sumama talaga ang pakiramdam ko. Natuyuan kasi ako ng pawis kanina at hindi pa ako nakainom ng tubig. Ang hina pala ng resistensya mo. Akala ko ba batak ang katawan mo sa trabaho? Pagbubuhat lang ng gulay, naging masama ng pakiramdam mo? Aba sir, isang truck ng gulay ang pinahakot niyo sa akin. Sobrang dami kaya nun. Nagrereklamo ka? Eh, hindi naman. Naisipan ko lang ikwento baka kasi nakalimutan niyo na eh. Mabilis ang lumabas ang kotse si Chico, kasunod ang dalaga. Linisin mo yung kotse. Mag-spray ka ng alcohol sa loob. Ha? May reklamo ka? Nakapagpahinga ka na. Ang haba kaya na naging tulog mo. Wala no? Sabi ko nga, gagawin ko na. Abot tenga ang ngiti ni Chico nang bumalik sa opisina. Kitang-kita niya kasi ang pamumula ng mukha ni Angela dahil sa inis sa kanya. Kinabukasan, muli niyang pinatawag ang dalaga para sana ipalinis dito ang kanilang bodega. Ngunit nalaman niya mula kay Emily na hindi ito pumasok dahil masama ang pakiramdam nito. Ano? May sakit siya? Wait, hindi kaya nagdadahilan lang siya? Ilang araw pa lang siya rito. Umabsent na. Naku sir, hindi po. Ang totoo niyan, sobra siyang napagod sa pagiging kargador niya kahapon. Mahimig na inis sa boses na tugon ni Emily. Saglit na natahimik si Chico at nakaramdam ng guilt. Sige po sir, babalik na ako sa trabaho. Wait lang. May gusto nga pala akong itanong. Yung pinatikim mo sa akin lumpiang Shanghai, gusto ko sana makilala kung sino ang nagluto nun. Gusto ko siyang idagdag sa menu natin dahil talagang nagustuhan ko siya. Kung papayag sana ang kaibigan mo, bibilhin ko ang recipe niya. Ha? Seryoso kayo, sir? Oo. Sobrang nasarapan ako sa lumpia. Kakaiba yung lasa niya at yung crunchiness, the best winner. Ang totoo po niyan. Si Angela talaga ang gumawa ng lumpia. Kausapin niyo na lang po siya. Nalaki ang mata ni Chico at hindi na nakaimik pa. Hanggang sa umalis na sa harap niya si Emily.
Si Angela? Seryoso ba? Shit, ang malas. Pagkatapos niya matikman ang lumpia, ay umandar kaagad ang pagiging business-minded niya at naisip na papatok ang lumpia kapag dinagdag niya sa kanilang menu. Samantala, kakatapos siyang uminom ng gamot ni Angela at babalik na sana sa pagtulog nang marinig siyang pagkatok sa pinto. Napatingin pa siya sa wall clock at napansing maaga pa. Nangako kasi si Emily na uuwi ng tanghali para kamustahin siya. Nang buksan niya ang pinto ay nanlaki ang mata niya sa hindi inaasahang bisita. Kaagad siyang nakaramdam ng inis na makaharap ang lalaking dahilan ng pagkakasakit niya. Anong ginagawa mo rito? I heard na nagkasakit ka, kaya ako umabsent. Gusto ko lang makasiguro na hindi ka nagdadahilan lang. Alam mo kasi, mahigpit ako pagdating sa pag-absent ng mga empleyado ko. Kaagad na umakyat ang dugo ni Angela sa ulo. Ngunit pinili niya magpigil. Wow! Salamat sir sa pangungumusta. Pero mukha ba ako nagpapanggap sa itsura ko ngayon? Can I come in? Baka mahawa ka ng virus ko. Mas okay kung umuwi ka na. Don't worry. Vaccinated ako ng flu, kaya I'm safe. Tuluyan nang pumasok sa loob si Chigo, kaya wala na siyang nagawa. Ano nga bang pinunta mo rito? Imposible naman na para lang kamustahin ako kung humihinga pa ako. Okay lang ako, kaya pwede ka na lumayas. Ang ibig ko sabihin, umuwi. Let's say na ganoon na nga. Anyway, ganito talaga ako sa mga empleyado ko. Concern ako pagdating sa pagkakasakit nila. Ang bait mo naman pala. Grabe, gusto kitang palakpakan. Tumawa pa si Angela nang nakakaloko para hindi mahalata na sobrang bad trip na siya. I know na sinisisi mo ko dahil sa pagkakasakit mo ngayon. Okay, I'm sorry. Peace na tayo? Okay ka lang? Bakit parang ang bait mo? Ikaw yata tong may sakit eh. I'm here to apologize. Seryoso ako. Nakukonsensya talaga ako dahil sa nangyari. Natigil na si Angela at napansin ang sinseridad ng binata. Hinawakan pa nito ang noo niya para tiyaking kumainit siya. Mainit ka. Uminom ka na ba ng gamot? Natural. May lagdat nga, di ba? Gusto ko na matulog. Makakaalis ka na. Sige lang. Matulog ka lang. Dito lang ako. Babantayin mo ba ako? Bakit? Sabi ng mga matatanda, hindi pwedeng iwan ng isang tao kapag nilalagnat. Kasi baka nakawi ng aswang ang katawan mo at palitan ng saging. Nangingiting bido ni Chigo. Ano kala mo sa akin? Patay na pinaglalamayan? Sira ka talaga, no? Alam mo, okay lang ako. Isa pa, mamaya lang uuwi na rin si Emily. I'm sorry to say this, but I guess hindi siya makakauwi dahil maraming customer sa restaurant. Talaga? Ay, bahala ka na nga. Gusto ko na magpahinga dahil nanghihina pa ako. Babush! Naguguluhan man sa ikinikilo si Chigo ay hindi na nakipagtalo pa si Angela. Pumasok na siya sa kwarto tsaka nahiga. Seryoso ba talaga siya na gusto niya akong bantayan? May sira talaga sa ulo. Sandali lang ay nakatulog na rin siya at nang magising ay nakaramdam siya ng matinding uhaw. Uhaw na ako. Nakauwi na kaya si Emily? Marahan siyang kumilos para sana kumuha ng tubig, ngunit kaagad bumukas ang pinto ng kwarto niya at pumasok si Chigo. Gising ka na pala. Ang haba ng naging tulog mo. Siya nga pala, pinagluto kita ng lugaw. Gulat na gulat si Angela dahil tinotoo ni Chigo ang sinabi nito na babantayan siya. Bakit nandito ka pa rin? Si Emily, nasaan? Sinabi ko na kanina na hindi siya makakauwi, di ba? Kainin mo na tong lugaw bago pa lumamig. Ilang beses ko na tong ininit
Ang tagal mo kasing magising. Hinipan muna ng binata ang lugaw tsaka ito isinuboy sa kanya. Nag-aalangan pa siyang tanggapin yun, ngunit wala pa siyang lakas para mag-usisa. Isa pa ay talagang gutom na rin siya. Matapos siyang pakainin ng binata, ay ito rin mismo ang nagpainom ng gamot sa kanya. Niyaya pa siya ng binata na pumunta sa garden para magpahangin. Nang sa gayon ay mapreskuhan naman siya. Bumili ako ng mga prutas kanina habang tulog ka. Wait lang at kukunin ko. Nang bumalik ito ay bitbit na nito ang mga prutas. Pinagbalat pa siya nito ng mansanas at iniabot sa kanya. Hindi na nakatiis pa si Angela at nagtanong na sa binata. Bakit mo ba ito ginagawa? Yung totoo. Sinabi ko na kanina, nakokonsensya ako dahil ako ang dahilan kaya ka nagkasakit. Okay na sa akin ang simpleng sorry. Hindi mo na akong kailangang bantayan, ipagluto ng lugaw at ipagbalat ng prutas. Parang OA na. Well, for me, sorry is not enough. Hayaan mo na ako gawin ang lahat ng mga ito para makatulog naman ako na mahimping. Hindi na nakakibo si Angela, tsaka isinubo na ang kapiraso ng mansanas. Kahit papaano ay gumaan-gaan na ang pakiramdam niya kumpara kanina. Napakasarap ng lugaw na niluto ni Jigo, kaya naparami siya ng kain. Ilang saglit pa ay narinig niyang humiyaw si Jigo. Nasugatan kasi ito ng kutsilyo. Para ka naman babae kung makahiyaw? Natatawang sita niya sa binata. Ewan ko ba? Dapat nga masanay na ako dahil nangyayari naman to kapag nagluluto ako sa restaurant. Sabagay, parang pag-ibig lang yan. Kahit immune ka na sa sakit, hindi mo pa rin maiwasang mapahiyaw kapag nasaktan ka. Napahagikik si Angela sa hugot na yun ni Chico. Oh, bakit ka tumatawa? Huwag mo sabihin hindi ka pa nasaktan sa pag-ibig. Natatawa na ring wika ni Chico. Bakit? Ikaw, nangyari na ba sa'yo yun? Natutop ni Angela ang bibig nang maalala na hindi nga pala natuloy ang kasal nito dahil sa kagagawan niya. Oops! Oo nga pala. Nalaman ko na hindi pala natuloy ang kasal mo. Sorry. No need to say sorry. Ang totoo niyan, you do me a big favor. Pinikot niya lang kasi ako. Nagbanta siya, naguguluhin niya ako gamit ang social media. Since ayoko na eskandalo, pumayag na ako. Ha? Pumayag ka magpakasal kahit hindi mo siya mahal? Dahil lang sa ayaw mo ng eskandalo? Oo. Kaso, mukhang habulin nga talaga ako ng gulo dahil sa nangyari sa simbahan. Siguro, na-turn off si girl at napilitan ng umatras sa kasal na makita niya ang No. Don't mention it. Ayoko na maalala ang bagay na yan. Napahagalpak ng tawa si Angela, lalo na makita ang pamumula ng mukha ni Jigo. Natawa na lang din si Jigo, ngunit saglit ding natigilan nang mapatitig sa kanya. Alam mo, mas maganda ka kapag nakangiti. Sana palagi kang ganyan. Ano? Ako? Sus? Marami na nagsabi sa akin yan. Do you have a boyfriend? Ako? Wala. Walang nagkakamali. Seriously? Hindi ako naniniwala. Bigla ay nakaramdam ng pagkailang si Angela habang sinasalubong ang titig ni Chico. Wala talaga. Sa amin, maton ang tingin sa akin ng mga lalaki roon. Kaya paano nila ako liligawan? Pero nabanggit mo, pinaibig ka ng kakambal ko. Nagkaroon ba kayo ng relasyon? Hindi no. Dahil lang sa business, kaya naging malapit kami. Inuto niya ako na palalaguin ang pera ko. Ako naman tong si tanga, nagpauto. Tell me, magkano ba ang nakuha niya sa'yo? Babayaran ko para hindi ka na mainis. Nanlaki ang mata ni Angela nang makita na seryoso ang binata. I know na hindi basta matatapatan ng pera ang dinulot na perwisyo sa'yo ng kakambal ko. Willing ako na magbigay ng interest
Kahit gaano pa kalaki. Ang gusto ko lang maging okay tayo. Wala na samaan ng loob. Gulong-gulo ang isip ni Angela kung bakit ginagawa yun ni Chico. Kung bakit gusto niyang binata na maging okay na sila. Bakit kaya todo ang panunuyo nito sa kanya? Nang gabing yun na hindi maiwasan na mapangiti ni Angela. Habang iniisa-isa ang mga ginawa ni Chico, masayang kausap ang binata. Pakiramdam niya ay bigla siyang gumaling at nanumbalik ang sigla. Hoy! Anong ngingiti-ngiti mo riyan? Magaling ka na ba? Nawala na yung pamumutla mo eh. Ang sarap nitong sabaw na niluto mo ah. Pwede ka na magpatayo ng sarili mong restaurant. Hindi naman ako ang nagluto nito, kundi si Chico. Hindi ko nasabi na buong araw siya nandito at binantayan ako. Ha? Ano? Si Sir Diego? Buong araw na nandito? Teka, bakit kayo nangiti mo parang kinikilig ka ha? Lalong napangiti si Angela kasabay ng pagmumula ng mukha. Hoy, ano ka ba? Kinikilig ka dyan. Nasasarapan lang ako dito sa sabaw. Pera biro, nandito talaga si Sir Diego buong araw? Oo nga, diba? Paulit-ulit? Sidang plaka? Pakiramdam ni Angela ay gusto niya ulit magkasakit. Baka sakaling bantayan ulit siya ng binata. Sinabi niya sa akin na gusto niyang bayaran yung utang ng kapatid niya para maging okay na raw kami. Kaso, parang nahihiya naman akong tanggapin dahil hindi naman siya ang nangutang sa akin eh. Ano ka ba? Tanggapin mo na. Malaking pera rin yun. Kasama pa ang bayad sa pagbili niya ng lumpia recipe mo. Aba, makakapagtayo ka na ng pangarap mo kalendarya niyan. Ano sinasabi mo? Diba, may balak siyang bilhin ng lumpia recipe mo? Natikman niya kasi at sobrang nasarapan siya. Kaya kinausap niya ako. Sinabi kong ikaw ang nagluto ng lumpia. Teka, hindi pa niya nabanggit sa'yo? Oo, nabanggit niya. Nakaramdam ng pagkadismaya si Angela. Akala niya ay totohanan ang inaalok na ceasefire nito sa kanya. Yun pala ay may kailangan ng binata kaya todo effort. Hindi man niya aminin ay kinilig siya at sobrang na-touch sa pinakitang concern ni Chico. Kinabukasan, pagpasok niya sa restaurant ay nagkita sila ni Chico. Bakit pumasok ka na? Okay ka na ba? Okay na ako. Kaya ko na magtrabaho. Malamig na tugon niya. Sigurado ka? Well, that's good. Ang galing ko pala talaga mag-alaga. Ngingiti-ngiting tugon ni Chico, ngunit tinalikuran na ito ni Angela. Wait, Angela. May sasabihin ako. Ano? Paglilinisan mo na naman ba ako ng CR? O baka naman magiging kargador na naman ako nito? Lumarawan na pagtataka sa mukha ni Chico dahil sa biglaan niyang pagsusungit. Ano ka ba? Syempre hindi. Tara sa office ko. Kaagad naisip ni Angela na baka sasabihin na nito ang talagang pakay sa kanya, kaya ito bumait. I'd like to offer you something. Nabanggit sa akin ni Emily na... Alam ko na ang gusto mo sabihin. Gusto mo raw bilhin ang lumpia recipe ko? Kaya pala bigla ka naging mabait kasi may kailangan ka. Nagpagod ka pa na ipagluto ako ng lugaw at ipagbalat ako na mansanas. Hindi mo na ako diniretso. Napangiti ng hilaw si Chico. Hindi alam kung ano ang isasagot. Pinakilig mo lang ako at pinaasa. Ang gusto pa sanang idugtong ni Angela. Pwes, para sabihin ko sa'yo, ayoko. Akin lang ang recipe ng lumpia ko. Ha? Ayaw mo? Wait, malaki ang ibabayad ko at hindi ka magsisisi. Please, pag-isipan mo. Kung wala ka nang sasabihin, lalabas na ako. Sir, hindi na niya hinintay ang sasabihin ni Chico at mabilis nang lumabas ng office. Ano? Tinanggihan mo? Bakit?
Sayang naman yung malaking pera na pwedeng niyang i-offer. Wala namang mawawala sa'yo. Ituturo mo lang ang recipe sa kanya. Ganun lang, ani ni Emily. Napapasimangot pa rin si Angela. Hindi niya matanggap sa sarili na na-carried away siya sa magandang pinakita ni Chigo noong nagkasakit siya. At saka, ayaw mo nun? Makakauwi ka na sa atin. Basta, buo na ang desisyon ko. Hindi ko ibibigay ang recipe ng lumpia ko. Period. Nang muli silang magkasalubong ni Chigo, ay muli siya nitong kinausap. Name your price. Kahit magkano, basta pumayag ka lang. O kaya sabihin mo ang suggestion mo. Ikaw ang masusunod, kahit ano pa ang mga demands mo. I will do anything para lang sa recipe. Namilog ang mata ni Angela sa isiping gagawin ni Chigo ang lahat. Naisip niya na pagkakataon niya na para pahirapan din ito. Talaga? Gagawin mo lahat? Sige, pag-iisipan ko. Salamat. Kapag nakapag-isip ka na, tawagan mo ko. Ilang araw lang din ang lumipas ay kinausap na ni Angela ang binata para ipaalam ang naging pasya niya. Talaga? Pumapayag ka nang ibigay ang recipe mo? Wow! Thank you! Don't worry. Sa'yo pa rin ang credit ang recipe. Sa promotions ng lumpia, ilalagay namin sa banner ang mukha at pangalan mo para malaman ng marami na sa'yo ang recipe. Ha? Kailangan pa ba yun? Gagawin mo akong model ng lumpia? Huh, parang hindi ko gustong ideya na yan ha. Ha? Ayaw mo? Sige, baka may iba kang suggestion. Sabihin mo lang. Hindi ba at gusto mong matutuhan ng recipe ko? Pwes, hindi ganun kadali yun. Kailangan mo ng masusing pag-aaral. At para magawa mo yon, dapat maramdaman mo ang hirap. Matagal ng recipe ng pamilya namin ang lumpia. Para matutunan mo ito, kailangan ang unang lumpia na gagawin mo. Doon dapat sa lugar kung saan ito una nagsimula. Gets mo ba? Ha? Hindi kita maintindihan. Ano bang ibig mo sabihin? To make long story short, kailangan kong bumalik sa probinsya namin para sa recipe. Gusto mong sumama? Kailangan ba talaga yun? Kamot ulo na tugon ng Chigo. Okay lang naman kung hindi. Yun nga lang, walang recipe. Oo, sige. Sasama na ako. Kinabukasan ay bumiyahe na sila papuntang probinsya. Ngunit pagtungtong pa lang ni Chigo sa bahay ni Angela, ay ang galit na pamilya ng dalaga ang sumalubong rito. Ikaw? Anong ginagawa ng lalaki yan dito, ha? Ang lakas naman ng loob mong bumalik dito! Galit na sita ni Aling Edna, ang nanay ni Angela. Gusto yatang makulong nito eh. Etong sayo! Wika naman ng lola ni Angela matapos ibato sa binata ang mga kamatis. Hindi naman alam ni Chigo ang gagawin dahil nabigla rin sa reaksyon ng pamilya ni Angela. Naku, teka lang mama, lola. Nagkakamali kayo. Hindi siya yung lalaking kamuha ng pera ko. Anong hindi? Aba apo, nagka-amnesia ka na ba? Porket gwapo, kalilimutan mo nang ginawa niya. Kurutan kita sa singit eh. Ang lantod mo. Eto pang sayo. Muli nitong pinagbabato ng kamati si Chigo. Napaawang na lang ang labi ni Angela sa gulat habang pinagtutulungan ng dalawa na batuhin ng kamati si Chigo. Mabuti na lang at dumating ang tatay niya na inawat ang dalawang babae. Ano bang ginagawa niyo? Sinasayang niyo yung kamatis. Ano bang nangyayari dito, ha? Kaagad namang pinaliwanag ni Angela sa mga ito na hindi ang Chigo na kasama niya ngayon ang tumangay ng pera niya kundi ang kakambal nito. Ay, nako. Kakambal niya naman pala. Pasensya ka na sa ginawa ng nanay at asawa ko. Okay lang po. Naiintindihan ko sila. Huwag po kayo mag-alala. Willing naman akong bayaran ang pera na kinuha ng kapatid ko kahit may interes pa.
Ganoon naman pala. Mabuti naman at babayaran mo. Pasensya ka na sa amin. Naawalan talaga kasi kami kay Angela. Kasi syempre, pinaghirapan niya ang perang yun. Umaga hanggang gabi. Walang tigil ang anak kong yan sa pagbabalot ng lumpia para may pangtinda. Wika ni Aling Edna. Siya nga pala, Nay, Tay, Lola. Sinama ko si Jigo rito para ituro sa kanya ang secret recipe ng lumpia natin. Balak niya kasing bilhin. Okay lang naman po sa inyo, di ba? Aba, apo. Sabi nga nila if the price is right. Hindi na rin tumutol ang mga magulang ni Angela, kaya pagkatapos ng hapunan ay itinuro niya na kay Jigo ang recipe ng lumpiang Shanghai. Nakakapagod pala magbalot ng lumpia. Nakakangali sa daliri. Ha? Nakakalimang lumpia ka pa lang? Nagrereklamo ka na? O siya, sige na, tapusin mo na lahat yan. Bukas gumising ka ng maaga at iprito mo lahat yan, okay? Napagod ako sa biyahe natin, kaya matutulog na ako. Ha? Di mo ko tutulungan dito? Nakalimutan mo na ba yung sinabi ko sa'yo? Na kailangan mong maghirap para matutunan mo ang tamang timpla? Akala ko gagawin mo ang lahat. Bakit nagrereklamo ka? Hindi. Nagtatanong lang naman. Sige na, ako nang bahala dito. Magpahinga ka na. Tawang-tawa si Angela na makapasok sa kwarto. Sa dami ng lumpia na ginawa nila, tiyak niya na madaling araw na makakatulog si Jigo. Nakaganti na siya sa binata. Maranasan niya man lang na gawing parang tanga. Madaling araw nang magising si Angela. Nang maalala si Jigo ay kaagad siyang bumangon para i-check ang binata. Naabutan niya itong nakayuko at nakatulog na sa lamesa. Natapos na rin nitong ibalot ang lahat ng lumpia. Bakit dito siya natulog? Nakaramdam siya ng guilt sa isiping nakatulog na ang binata dahil sa pagod. Mataman pa niya pinagmasdan ang binata. Hindi niya namalayan na nag-e-enjoy na pala siyang panoorin ito habang himbing sa pagtulog. Ang pogi, ilang babae na kayang napaiyak ng moko na to? Hay, nakakainis isipin na isa ako sa mga babaeng kinikilig sa'yo. Pagkatapos mo ko alagaan mong nagkasakit ako, doon na nag-umpisa ang lahat. Pakiramdam ko bigla ako nahulog sa'yo. Grabe, ganun ako karupok? Tapos malalaman ko na palabas lang palang lahat? Na may kailangan ka pala sa'kin? Kaya mo ginawa yon? Ilang saglit pa ay nagpasya na siyang gisingin ang binata. Marahan niya itong itinapik sa balikat. Kumilos naman ito tsaka nag-angat na tingin sa kanya. Bakit dito ka natutulog? Lumipat ka na sa kwarto. Hindi ka agad kumilos si Jigo habang nangingiting nakatitig sa kanya. Bakit tulala ka? Para kang lutang. Ang ganda lang ng panaginip ko. Talaga? Nananaginip ka pa? Sa kwarto mo na ituloy ang panaginip mo, kung ano man yan. Tatalikod na sana siya, ngunit hinawakan nito ang kamay niya. Nagtama ang mga mata nila. Pakiramdam ni Angela ay tumigil ang oras. Halos habol niya ang hininga dahil sa malakas sa kabog ng kanyang dibdib. Sa tingin ko, hindi na ako makakatulog. Iluluto ko na lang ang mga lumpia. Can you stay here? Tila na-hypnotize mo naman si Angela at nanatili na nga para samahan ang binata. Ang dami nating ginawang lumpia. Sa tingin mo mauubos ito? Tanong ng binata. Depende sa marketing strategy mo. Dapat may maisip kang style kung paano mong maibenta ang mga to. Gusto mo na sample? Ganito oh. Mga kuya, mga ate, bumili na kayo ng lumpia kong malutong. Masarap ito, bagong luto. Mainit-init pa. Tiyak na mapapaulit ka. Ganun. Dapat na sa rhyming para mas convincing. Pang-akit kumbaga. Kung ako, dinaan ko sa pasigaw-sigaw, dapat mag-isip ka na style mo. Ano, ayos ba? Matagal bago nakaimik si Jigo na tila nag-iisip tsaka napakamot ng ulo. What if
Dalhin na lang natin sa restaurant ang mga to. I'm sure naman na mauubos to. Sira ka ba? Sa halip na maging malutong yan, magiging lantang gulay ang mga yan. Basta, mag-isip ka ng kahit na ano strategy. Kahit magtumbling ka, o kaya magdrama ka para lang mapansin ka. Teka, sa restaurant mo, ano ba strategy ang ginawa mo kaya lumago ng ganoon? Tinatanong pa ba yan? Siyempre, isang kindat ko lang sa mga customer. Alam na, nagkakagulo na kaagad sila na pumasok sa restaurant ko. Sila ulo ka talaga. Gwapong-gwapo ka sa sarili mo. Biro lang. Siyempre, dahil sa hard work ng parents ko. Ayoko naman silang biguin sa kabilang buhay. Kaya ginawa ko lahat ng effort. Napapangiti si Angela habang pinapanood ang binata na nagpiprito ng lumpia. At dahil kahoy lang ang gamit nila, panay rin ang hihip nito sa apoy. Hindi niya lubos maisip na ang isang mayaman na gaya ni Chico ay nagluluto gamit lang ang panggatong. Anong ngingiti-ngiti mo dyan? Sita sa kanya ni Chico. Hindi ko lang akalain na hantong tayo sa ganito. Na makakasama kita dito sa lugar namin. Na makita ka magluto gamit ang panggatong. Natatawang tugon ni Angela. Ako nga rin eh. Hindi ko akalain na darating ang time na makakasama kita rito. Nag-uusap, nagtatawanan. Hindi na tayo gaya ng dati na tuwing nagkikita, nagbabangayan. Napangiti na mapait si Angela. Alam niya kasi na kaya lang naroon ng binata ay dahil sa recipe ng lumpia at hindi dahil para sa kanya. Masaya talaga ako na makasama ka ngayon. Namilog ang mata ni Angela sa sinabing niyo ni Chico. Anong sabi mo? Masaya ka na kasama mo ko? Ang cute! Cute mo talaga kapag lumalaki ang mga mata mo. Bilog na bilog kasi. Ano? Sira ka talaga. Pinaghahampas niya sa braso si Jigo na natatawa lang. Ikaw nga yung puwet mo, may peklat eh. Tawang-tawa si Angela dahil sa pamumula ni Jigo. Bawi mo sinabi mo. Makidis to, no? Napalakas ang tawanan nila kaya sinaway sila ng lola niya na nagising pala dahil sa kaingayan nila. Nang sumikat ang araw ay hinanda na nila ang panindang lumpia. Naghanap sila ng mataong lugar para doon pumesto. Sige na, umpisahan mo na magtawag ng customer. Good luck! Ani ni Angela sa binata. Nagpaiwan sa loob ng kotse si Angela habang nasa labas naman ang binata. At dahil marami kakompetensya sa paligid, gaya ng mga nagtitinda ng mais, fishball at iba pang street foods, ay bibihira lang ang pumapansin kay Chico. Ano nang gagawin mo? Hindi pwedeng gandang lalaki lang puhunan mo. Dapat makatawag ka ng pansin. Sita niya kay Chico na pangiti-ngiti lang sa mga naroon. Nagsimula ng antukin si Angela, tsaka napahikap na lang. Ngunit muntik na siya mahulog sa kinuupuan na bigla ay kumanta at sumayaw si Chico na animo ay si Mr. Suave. Hoy, 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 hoy! Lumpia bang hanap nyo? Ang lumpia ni Angela! Super sarap talaga! Halos gumulong si Angela sa kakatawa. Hindi niya inaasahan ang ginawa na yun ng binata. Maging ang mga naroon ay nagulat din at nagsilapitan kay Chico habang ang ilan ay kilig na pinanonood ang binata. Lapit na mga suki! May libre kayong kiss kapag bumili kayo ng lumpia ko! Tuwang-tuwa naman ang mga babae at mabilis sa lumapit kay Chico para bumili ng lumpia. Ngi? Ano ba yan? May libreng kiss pa? Bumili rin kaya ako? Komento ni Angela na inggit sa mga kinikiss ni Chico. 10 lumpia ang bibilihin ko. Ibig sabihin ba nun, 10 kiss din na makukuha ko ha, apo? Kagwapo namang bata. Sige po, Lola. Wala pong problema. Tuwang-tuwa ang matanda at pinisil pa ang pisngi ni Chico. Saglit lang din ay naubos si Chico ang panindang lumpia dahil sa dami ng bumili. Ano? Bilib ka na ba sa akin? Wala pang 1 oras.
Naubos ko na yung lumpia. Tumang-tuwa na sambit ni Jigo. Oo na. Ang daya mo? May pakiskis ka pa? Nakairap na tugon ni Angela. May himig na pagsaselos dahil ilang sexing dalaga rin ang nakis si Jigo. Ngunit nagulat siya na bigla ay halikan siya na binata sa pisngi. Hoy! Para saan yon? Oops, sorry. Akala ko kasi isa ka sa mga customer na gusto rin bumili ng lumpia ko eh. Che, sinaulo ka talaga? Sa halip na magalit ay natawa si Angela, tsaka pinagahampas si Jigo. Natigilan sila nang mapansin ang tatlong maskuladong lalaki na nagpapalinga-linga na tila may hinahanap. Hala ka, lagot! Tignan mo, baka jowa yan ang mga kinis mo kanina at hinahanting ka. Tara na, umuwi na tayo. Sakay na sa kotse. Dali! Sabay pa nilang dinampot ang mga tray at lamesita tsaka pumasok na sa loob ng kotse at pinaandad iyon. Na makabalik sila sa bahay ay walang tigil ang tawanan nilang dalawa, kaya nagtatakang pinanood lang sila ng nanay at lola niya. Abay, ang mga batang to! Ano bang nangyayari sa inyo? Kanina pa kayo tawa ng tawa! Para kayong mga bata! Sita sa kanya ng lola niya, tanging pagtawa lang ang itinago ng dalaga. Matapos nga ang ilang araw na pagsasanay pa ni Chico, ay ganap na nitong na-master ang recipe ng lumpia. Good luck sa'yo. Sana makilala ang recipe ko sa restaurant niyo. Wait, I have an idea. What if magtrabaho ka sa akin as my chef? Kung may gusto ko pang idagdag na recipe, iluto mo na rin. Hindi na. Sa laki ng pera na binayad mo sa akin, makakapagtayo na ako ng sarili kong karinderya dito sa amin. Salamat na lang sa offer. You mean, hindi ka nasasama sa akin pabalik? Nagawa ko ng kinailangan kong gawin, kaya ano pang gagawin ko roon? At yung kakambal mo, bahala na siya sa buhay niya. Total, nabawi ko na ang pera ko. Lumarawan ang lungkot sa mukha ni Chico. Ang labo naman. Magkasama tayong pumunta dito sa inyo. Dapat magkasama rin tayong bumalik sa Maynila. Kung kailan na okay na tayo. Tsaka naman naging ganito. Nagulat si Angela nang hawakan nitong kamay niya. Please, sumama ka na sa akin pabalik. Sa restaurant po nalang gawin ang kagustuhan mong magluto. If you want, I offer you a partnership. Ha? Bakit? Bakit mo sinasabi ang mga yan? Binibiro mo ba ako? Ramdam na ramdam ni Angela ang mabilis sa pagtibok ng kanyang puso habang titig na titig sa binata. I'm telling you this kasi I think I'm falling for you. Narinig ko ang mga sinabi mo tungkol sa feelings mo sa akin. Sobra akong natuwa. Inaamin ko nung una, recipe mo lang ang habol ko. Pero habang lumilipas ang mga araw, nararamdaman ko sa puso ko na nahuhulog na ako sa'yo. Mahal na kita, Angela. Hindi ka agad nakaimik si Angela. Hindi maproseso ng utak niya ang mga sinabi ni Chico. Hey, magsalita ka naman. Mahal mo rin ako, di ba? Narinig ko yon. And don't try to deny it. Teka lang, magkaibang mahal sa nagkakagusto, okay? Ay, hindi ko inaasahan to. Diyan ka na nga. Nakakaloka ka. Mabilis nang iniwan ni Angela si Chico at pumasok sa kanyang kwarto. Anak, buksan mo nga itong pinto. Mag-usap tayo. Kaagad naman pinagbuksan ni Angela ang ina. Bakit po, Nay? Narinig ko ang usapan niyo na binatang yun. Anak kita at kilala kita. Nakikita ko kung paano mo siya tignan. Alam kong may pagtingin ka rin sa binatang yun. Kung pinipigilan mo ang sarili mo dahil sa ginawa ng kakambal niya, hindi yun magiging patas sa'yo dahil hinahadlangan mo ang sarili mo para maging masaya. Pero kasi, Nay, paano kung gaya rin siya ng kakambal niya na may gusto lang makuha sa akin? Paano kung gamitin niya lang ako? Nakuha niya na ang gusto niya. Bakit hanggang ngayon nandito pa rin siya?
Nakikita at nararamdaman ko na tapat siya sa'yo, anak. Sige na, sumama ka na sa kanya. Gusto ko na maging masaya ka na. Napangiti si Angela, tsaka pinuntahan si Chico na inaayos ang sasakyan at naghahanda para sa pag-alis. Aalis ka na? Ang bilis mo naman palang sumuko. Sabi mo mahal mo ko, diba? Bakit ka aalis sa hindi ako kasama? Gusto ko lang sana na bigyan ka pa ng time para makapag-isip. Ayokong pilitin ka sa isang bagay na ayaw mo. Ganun kita kamahal. Jesus, nakapag-isip na ako. At mahal rin kita, Chico. Talaga? Ang bilis mo nakapag-isip ha? Parang wala pang 10 minutes yun. Ayaw mo? Di sige, wag na. Nilapitan siya ni Chico tsaka niyakap. Syempre gustong gusto ko. Mahal na mahal kita, Angela. Halos maihi sa kilig si Angela habang ninanamnam ang mainit na yakap ng binata. Matapos noon ay magkasama silang bumalik sa Maynila. Taglay ang kakaibang ngiti at punong-puno ng pag-ibig. Ngunit hindi nila inaasahan ang bisang bisita na nagigimbal kay Angela. Ang kakambal ni Chico na si Jake. Plenting nakaupo ang binata at nakapatong pa ang paa habang kumakain. Wow! Tama ba itong nakikita ko? So, totoo nga na magkasama kayo. Paano kayo nagkakilala? Ayos! Ano bro, binayaran mo na ba si Angela? Ibig sabihin, wala na akong utang? Salamat bro, maasahan ka talaga. Walang imik ang dalawa habang masama ang tingin na papalapit kay Jake. Teka, parang gusto niyo na akong lamunin na buhay sa titig niyo ah. Chill lang mga dude. Anong chill? Hindi mo alam kung gaano kalaking kasalanan mo sa akin. Ngayon, sabihin mo kung saan mo ako gusto mag-umpisa para balatan ka ng buhay. Sumuntok si Angela sa sariling palad. Wait, huwag ka namang magbiro ng ganyan. Pag-usapan naman natin to ng maayos. Okay ba? Hindi mo dapat siya niloko. Napakalaki ng gulong ginawa mo. Palagi mo ko pinapahamak. Pero dahil kapatid kita, kaya kitang patawarin. Pero wala na ako magagawa kung ano man ang maging desisyon ni Angela. Hindi ko siya pipigilan kung gusto ka man niyang idemanda. Teka lang, Angela naman! Sorry na! Tutal, binayaran ka naman ng kapatid ko. Patawarin mo na ako. Nagsisisi na ako. Tingin mo ganoon kadali? Pasalamat ka dahil may kapatid ka na handang magbayad ng gulong ginawa mo. At dahil mahal ko si Chico, pipilitin kong kalimutan ang lahat. At sana matuto ka na. Huwag mo nang gawin sa iba ang ginawa mo sa akin. Ayos! Kahit papaano, may maganda naman palang resultang ginawa ko dahil nagkakilala kayo. Ibig ba sabihin, magiging hipag na kita? Kasalan na ba, ha? Hoy, Jake. Patunayan mo na nagsisisi ka na. Sana naman totohanin mo na ang pagbabago. Huwag mo nang uulitin ang ginawa mo. Kahit man lang para sa mga magulang natin. Ano bang gusto mong gawin ko, bro? Sabihin mo lang. Alam ko na mahirap ng paniwalaan pero sincere ako. Nagsisisi na ako. Kung ganoon, gusto kong ikaw na ang mag-manage ng isa sa mga branch natin. Hindi ko ito kaya mag-isa. Kailangan kita, bro. Ang totoo, yun talaga ang gusto ko mangyari kaya ako nandito. Gusto ko na magseryoso sa buhay at ayoko nang magpabigat sa'yo. Mabuti naman kung ganoon. Salamat dahil na-realize mo na ang mga pagkakamali mo. Nasa kalagitnaan sila ng pag-uusap nang hindi inaasahang bisita na naman ang dumating. Chico? Honey? Nandito ka na pala. Saan ka ba nanggaling? Alam mo bang ilang beses akong nagpabalik-balik dito sa restaurant mo? Gusto ko sabihin na ituloy na natin ang kasal. Okay na ako. Hindi na ako galit.
Sorry honey ko kung hinusgahan kita. Yumakap ito, ngunit kaagad ding kumala si Chico. Anong kasal? Hoy, bitawan mo nga ang boyfriend ko. Awat ni Angela. Teka, kilala kita. Ikaw ang baliw na babae na sumira ng kasal namin. Anong boyfriend ang pinagsasabi mo? Macy, enough. Walang kasal na mangyayari. Alam naman natin na pinikot mo lang ako. Na hindi ko nga alam kung may nangyari sa atin. Kaya stop this nonsense. Ano bang sinasabi mo? Kasal na sana tayo kung hindi na sinira ng baliw na to ang kasal natin. Hindi ako papayag na hindi matuloy yun. Ipapahiya kita at hindi kita titigilan. Natigilan si Macy nang lapitan siya ni Jake. Macy, tigilan mo ng kapatid ko. Pareho nating alam ang totoo. Ako ang kasama mo nung gabing yun. Pinaako mo lang kay kuya ang responsibilidad dahil ayaw mong mapahiya. Pero nandito na ako. Handa na kitang panagutan. Natigilan sila pare-pareho dahil sa nalaman. Kaya ako bumalik dahil nalaman ko na pinikot mo si Chico. Nandito ako para ayusin ang lahat. Pakakasalan kita, Macy, kung yun ang gusto mo. Kumalma naman si Macy at hindi na tumanggi nang yakapin ito ni Jake. Tsaka ito humingi ng tawad kay Chico. Sorry, Chico. Kung naging desperada ako. Natakot lang kasi ako sa mga parents ko at sa kahihiyan na pwede mangyari kapag walang makikilalang ama ang magiging baby ko. Congrats to the both of you, bro. Dahil magkakaanak na kayo. Alagaan mo ang mag-ina mo. Nang matapos ang kaguluhan sa pagitan nila, ay kaagad na ning umalis ang dalawa, kaya nakahinga ng maluwag si Angela. Bakit namumutla ka, Angela? Are you okay? Akala ko kasi pakakasalan mo si Macy. Sobra ako nag-aalala. Bakit ko naman pakakasalan ang babaeng hindi ko naman mahal? Ngayon pa bang nandito ka na? Nagbanta na naman kasi siya naguguluhin at ipapahiya ka. Naisip ko, papayag ka na lang. Hey, relax. It's over. Niyakap siya na maigpit ni Chico. Kung meron mang ikakasal, tayo yun. Pumapayag ka ba na magpakasal sa akin? Kumalas siya sa pagkakayakap habang may malapad ng ngiti. Hoy, ang bilis naman yata. Wala pa nga 1 linggo ang relasyon natin. Kasal ka agad? Bakit pa natin patatagalin? Doon din naman tayo pupunta, di ba? Gusto mo talagang pakasalan ng gaya ko? Isang probinsyana na wala namang kayamanan at walang pinag-aralan? Hindi ako social gaya ng ibang babae. Nakita mo yung bahay namin. Ni hindi sementado o malapalasyo na gaya ng sa inyo. Ang tanging maipagmamalaki ko lang naman ay ang kagandahan ko at galing sa pagluluto. Ang dami mo sinabi. Ikaw naman ang pakakasalan ko at hindi ang mga sinasabi mong kayamanan o pinag-aralan. Hindi ko kailangan ng mga yun. Ang pag-ibig mong kailangan ko, Angela. Isa pa, sabi mo nga, ganda at galing sa pagluluto lang ang maipagmamalaki mo. Malaking bagay na yun. Hindi lang mata ang mabubusog sa akin, pati ang tiyan ko. Ay, kinilig ako. Muling yumakap si Angela sa binata, ngunit isang mainit na halik at punong-puno ng pagmamahal ang isinukli ni Chico. Makalipas ang ilang araw ay muli silang bumalik sa probinsya para ipaalam sa mga magulang ni Angela ang plano nilang magpapakasal. Alam niyo talagang nabigla kami sa desisyon niyo. Noong mga nakarang araw, magkaibigan lang kayo. Tapos ngayon, ikakasal na kaagad kayo? Ang pag-aasawa ay hindi parang mainit na kanin na isusubo mo na kapag napaso ay iluluwa mo. Pag-isipan niyo muna mga anak ang plano niyo. Payo ng tatay ni Angela. Pasensya na po kung nabigla namin kayo. Pero mahal na mahal ko si Angela. At desidido na po ako na pakasalan siya. Hayaan mo na sila, mahal. Tutal, nasa tamang edad na si Angela natin. Gusto ko na kasing magkaapo. Ay, ako rin. Bago man lang ako mawala dito sa mundong ibabaw.
ay makita ko man lang ang apo ko sa tuhod. At dahil desidido na ang dalawa ay hindi na tumutol ang tatay niya, ilang buwan lang din ang lumipas ay ikinasal ang dalawa. Congrats sis! Good luck sa marriage life mo! Ninang ako na magiging anak niyo ha! Bati ni Emily. Congrats bro! Mag-enjoy kayo ni Angela sa honeymoon niyo. Ako na muna ang bahala sa kumpanya natin. Salamat bro. Matapos maikasal ay nagpasya ang dalawa na mamalagi muna ng ilang buwan sa ibang bansa bilang kanilang honeymoon. At hindi nga nagtagal ay nabiyayaan sila ng anak na kambal na babae. Ang cute ng mga apo ko. Manang-mana sa lola nila. Ang saya naman nito, mahal. Dahil hindi lang isang apo ang binigay sa atin, kundi dalawa. Tuwang-tuwa na sambit ng nanay ni Angela habang karga ang noo na 1 taon na nilang anak, habang ang isa ay karga ng tatay niya. Thank you babe. Dahil binigyan mo ko ng 2 cute na mga anak. Wala nang hihigit pa sa kayamanan na pwede natin ipagmalaki. Ito ang totoo nating kayamanan. Kayo ng mga anak natin. Nakangiting napasandal na lang si Angela sa asawa habang pinapanood ang mga magulang na tuwang-tuwa sa mga anak niya. Tama ang kanyang asawa, wala nang hihigit sa anumang yaman ang pagkakaroon ng masayang pamilya. Higit sa yaman na pwede mong ipagmalaki, kayamanang hindi kumukupas na siyang magiging inspirasyon mo at lakas habang nabubuhay. At dito na nga po nagtatapos sa magandang istoryang ito. Don't forget to like, share, and subscribe. Hanggang sa muli. Paalam!